Praise be. Good morning po sa lahat. So, 1 minute na lang po, mag-start na tayo. So, we encourage everyone na yung heart natin, buksan natin ng buong buo para kay God. And alam ko po, napakadami ng mga pangyayari no, this week or past months or days. Nagbabago man po yung sitwasyon natin, pero yung ang pagmamahal po ni God talaga ay hindi nagbabago. So again, magandang umaga po sa lahat. So pwede po bang batiin natin yung mga kapatiran natin na magandang umaga? Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. It's good to see you po. Yan, opo. Kahit mainit, no? Sige po, kung may mga Bible po kayo, pwede po bang samahan nyo akong buksan sa Psalms 119, verses 65 to 72. Pero sa wikang Pilipino ko po siya babasahin. Sabi po dito, ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, o Panginoon, ayon sa iyong salita. Turuan mo ko ng mabuting kahatulan at kaalaman, sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong mga utos. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako, ngunit ngayoy tinutupad ko ang iyong salita. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Unang-una, Lord, yung pagpapala o yung biyaya ng buhay na inyo pong binigay sa amin. Salamat po, Ama, sa aming mga kapatiran, sa aming pamilya, na talagang tuwing nakikita namin, Panginoon, ay nagpapaalala, Lord, ng inyong pong pagmamahal sa amin. So umagang ito, Panginoon Diyos, buksan niyo po yung aming mga puso't isipan. Nawa, kayo lang po, Lord, yung maitaas namin sa araw na ito, sa aming buhay. Salamat ng marami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nalulog mo kami, Panginoon, sa mga problema. Salamat kasi mas lalo ka namin nakikita, Panginoon Diyos. Thank you po, Lord, sa pagmamahal nyo. Gabayin niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Yung mga kapatiran namin na may mga sakit, yung mga kapatiran namin na nag-i-struggle, Panginoon. Always remind them, Lord, na walang malaking problema, Panginoon, pag kayo po yung aming itinataas sa aming mga buhay. Hawakan niyo po yung puso't isipan nila, Panginoon Diyos. Thank you po, Panginoon, sa opportunity na ito na ibinigay niyo sa amin. Makasama po yung bawat isa sa pananalanginan, sa pag-aawitan at sa pakikinig ng inyong mga salita. Muli, tinataas namin kay Panginoon Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bigyan naman natin ng palakpakan ating Panginoon kasi nararapat lang na pinapalakpakan natin, tinataas ang ating Panginoon Diyos na buhay. Pwede na po tayong tumayo at samahan niyo po kami sa pag-aawitan. Praise God. Yan. Maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang magandang araw at sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. Tayo po ba'y nagagalak dahil tayo magkakasama at magpupuri sa Panginoon? Amen. Parang mahina po. Tayo po ba'y nagagalak, tayo natutuwa na tayo sama-samang muli na magpuri sa Panginoon? Amen. Kaya ngayon po, palakpakan po natin ng Panginoon at ating siyang purihin
at awitan dahil karapat-dapat lang ang po siya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat
ikaw ang Diyos na talagang may kapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord. Napakasarap, Panginoon, na sama-sama kaming muli na nag-aawitan, nagpupuri, at ikaw ang itataas, Panginoon. Sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ay laging nariyan, nakabantay sa amin, nakaantabay sa amin, tumutulong sa amin, Panginoon. At ang grasya mo ay hindi nagmamaliw. Ang grasya mo ay talagang pinaparanas mo sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaya salamat po, O Lord, na nakakapagpatuloy po kami paglilingkod sa inyo. At yun po nawa, Panginoon, na talagang i-desire pa po namin lalo, Panginoon, ang mapapurihan ka, ang makilala ka pa ng malalim pa, at mapurihan ka sa aming mga buhay. Ikaw ang mga aral mo, mga turo mo ang maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw, Panginoon, na pamumuhay. O Lord, ikaw ang siyang patuloy na aming pupurihin at sasamba. Patuloy po natin awitan ng Panginoon. Kay raming humahadlang na ika'y papurihan, mga pagsubok, bawat kabiguan. Ngunit ang biyaya mo ay sapat kailan pa man, marapat lang na ika'y papurihan. Kay raming humahadlang na ika'y papurihan, mga pagsubok, bawat kabiguan. Ngunit ang biyaya mo ay sapat kailan pa man, marapat lang na ika'y papurihan. Kaya't ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng tinig ko. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahal
kabila ng kakampihan natin, sa kabila ng mga pagkakasala natin, ginagawa niya tayong karapat-dapat sa kanyang pagpapala. Kaya ating pasalamatan at purihin ang Panginoon sa kanyang sundulang pag-ibig sa atin, sa kanyang sundulang pagmamahal sa atin. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Manatili po tayong nakataya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa sukdulang biyaya mo. Napakasarap po awitin. Napakasarap po banggitin. Salamat po, Lord, at kami po'y iniahon mo, Panginoon Diyos. Nung kami po'y lugmok na lugmok sa kasalanan. Salamat po, Panginoon, kami po'y iniahon mo. Nung kami po'y down na down, lungkot na lungkot sa aming mga problema. Salamat, Panginoon Diyos, na kahit na nakikita mo kami, Panginoon, na gumagawa ng kasalanan nung hindi ka pa namin lubusang nakikilala, hindi ka pa namin na-encounter. Salamat, Panginoon, sa patience mo, Panginoon Diyos. Thank you. Thank you sa sukdulang biyaya mo. Panginoon Diyos, sa araw na ito, tinataas ka namin. Salamat po sa opportunity again, Lord, to sing kasama nung aming mga kapatiran. Salamat po sa opportunity, Panginoon Diyos, na mapasalamatan ka namin, Panginoon. Panginoon, marami man pong nangyari sa amin this past few days, this past few weeks, Father God. Mga pangyayari na siguro may time talaga na naging down na down kami. Siguro may time talaga, Lord, na minsan kino-question namin, Panginoon Diyos, even yung power mo, Panginoon Diyos, sa buhay namin. Salamat, Panginoon Diyos, kasi napakamapagmahal mo eh. Salamat kasi napakamapagpasensya mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa. I'd like to thank you, Panginoon, gusto namin bumalik, Lord, doon sa pagkakataon, sa sitwasyon, Lord, yung una ka naming nakilala, Father. Thank you. Thank you. Tinataas ka namin, Lord, sa aming mga buhay, Father God. You're the reason, Lord, kung bakit kami nabubuhay. And hawakan niyo po yung mga puso't isipan namin, Panginoon, sa araw-araw. Nawa, Lord, lagi kaming ma-remind kung gaano kalawak yung pag-ibig mo, kung gaano kalawak yung pagpapatawad mo sa buhay namin. Thank you. Thank you, Jesus. Pinapanalangin namin, Panginoon, yung bawat pamilya, Lord, ng BCFC, yung bawat magulang, bawat nanay, bawat tatay, mga anak, Panginoon. Sometimes, Lord, we know na may mga differences kami, Panginoon. Pero alam naman namin, Panginoon Diyos, na ang common denominator namin, Panginoon Diyos, is yung pagsampalataya namin, yung pag-ibig namin sa inyo, Panginoon Diyos. Marami, Lord, yung mga influences, Panginoon, distractions sa mundo. Pero gabayan niyo po, Panginoon, yung bawat pamilya, Lord, ng BCFC, Father God. Na patuloy na tumutok sa iyo, Panginoon, na patuloy na tumingin sa iyo, Panginoon, especially, Lord, pag may mga hindi pagkakasunduan, especially pag may mga problema, Panginoon. Ito yung mga time na talagang dapat nakatutok lang kami sa inyo, Panginoon Diyos. Nakatingin lang kami sa inyo, Panginoon Diyos. So that, Lord, pag ginawa namin yung Panginoon, pag titingin kami sa bawat isa, merong pagmamahal. Pagkat ang nakikita namin is yung pagmamahal mo. Yung buhay mo na inialay, Lord, sa bawat isa. Yung aming mga nanay, mga tatay, alam namin na pagod sila, Panginoon, sa pagtatrabaho. We pray for them, Lord, na lagi nyo silang yayakapin, Lord, na lagi nyo silang gagabayan, na lagi nyo silang bibigyan ng kalakasan, Panginoon Diyos, para itayo, protektahan ng pamilya, Panginoon Diyos, na ibinigay nyo sa kanila. We also pray, Lord, sa aming simbahan, Panginoon Diyos, na kami, bawat isa na membro, kasapi ng BCFC, Panginoon Diyos, please remind us, Father God, na kami po yung representative mo, Panginoon Diyos, sa mundong ito. The way we talk, the way we walk, the way we speak, Panginoon, the way we act, is yung reflection niyo, Panginoon, sa aming buhay. Unahin namin, Panginoon Diyos, yung relasyon namin sa inyo, pagkat ito naman talaga yung pinaka-importante. The way na pagka
inuna namin, Lord, yung relationship namin sa inyo. Hindi po pwedeng hindi makikita sa buhay namin. At hindi po pwedeng hindi maka-curious yung bawat tao na makakasalamuha namin, Panginoon. We pray, Lord, na maging asin kami, Panginoon Diyos. Na maging talagang light kami, Panginoon, sa mundong ito. We also say, sorry, Panginoon, sa mga pagkakataon nakakalimot kami. And at the same time, we thank you, Lord, kasi hindi po pwedeng hindi mo kami binabalik, Panginoon, sa katotohanan ng mabuting balita na ikaw ang Diyos. Wala nang iba. Panalangin namin, Panginoon, sa community, Panginoon, yung mga planned namin na activities, Lord. Gamitin niyo po ito, Panginoon, para sa ikalalawak ng presence niyo, Panginoon, sa aming community. At kung hindi man niyo po kami magagamit dito sa community, Panginoon, individually, kung saan man po kami nakatayo, kung saan man po kami nakatira. Thank you. Thank you po sa aming mga pastors and leaders na patuloy na talagang itinatayo mo, Panginoon Diyos. Tinatayo mo ng pagmamahal mo, Panginoon, ng inyong pong salita. Salamat po sa kanila. We know, Lord, na marami din po silang struggles, Panginoon. Pero pinipili nila, Panginoon Diyos, na maglingkod sa iyo. Because, why not? Kayo po yung Diyos, kayo po yung Hari, Panginoon Diyos ng sanlibutan. We appreciate them, Father. We support them. Thank you. Also pray for our country and countrymen, Father. Pagpalain niyo po yung aming bansa, Panginoon. Ganon din po yung mga namumuno rito, Father God. Kung meron man po kaming gustong sabihin, Lord, dapat itaas namin ito. Lumuhod kami sa pananalangin, Panginoon, sa iyo. Imbes na, Lord, mag-run kami, Panginoon, online. Sometimes it helps, but most of the time, it's not. Pag kami po nanalangin, alam po namin na kayo po yung nakikinig, Panginoon Diyos. Taos puso po kami nanalangin, Lord. Pagkaingatan niyo po itong bansang ito. And yung mga nangyayari din po, Panginoon, sa neighboring countries namin, Panginoon. Mga gera, yung mga pagkakagulo-gulo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo po yung on top of everything, Lord. Sa lahat-lahat. Huwag po kami magsasawa na manalangin, Panginoon. Huwag po kami magsasawa na ipakita yung pag-ibig na ibinigay niyo sa amin. Thank you. Thank you, God. At lagi po namin sasabihin, Lord, that we love you. Kasi kayo po yung unang nagmahal sa amin. And we know, nung minahal niyo kami, Panginoon Diyos, inahalay niyo po yung buong buhay niyo, Panginoon. Buong puso niyo, Lord, para makasama niyo kami, Father God. Lord, maging reminder to sa amin, Lord, to love yung bawat isa. Mahalin yung bawat isa. And to always pray, Lord, na bigyan niyo kami ng pagmamahal ng puso na katulad ng sa inyo, Father God. So that, Lord, pag may mga pagsubok man, Panginoon, may mga time na china-challenge kami, Father God, kayo po yung mangingibabaw. Yung puso nyo, yung pagmamahal nyo, Panginoon, yung mangingibabaw. Thank you, Jesus. Remind us every day, Lord, that we are created by your image, Father God. Remind us each and every time, Lord, when we wake up, na ikaw lang yung Diyos na aming pagsisilbihan. At gaano man kami kabisi, Panginoon Diyos, sa mga aming ginagawa, hindi po kami yung talagang madadown, hindi kami mabuburden, Panginoon. Pagkat alam namin, Lord, dinaayos niyo po yung schedule namin. And again, we say thank you. We say we love you, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon, sa aming puso at sa aming isipan. At kung may mga kapatiran man po kami, Panginoon, na may mga sakit, Father God, huwag po silang panghihinaan ng loob, Lord. Though reality speaking, Panginoon, nararamdaman nila yung sakit. Pero, yung pinaka-reality ng buhay namin, Panginoon Diyos, ay nasa sa iyo. Sa inyo lang kami magtitiwala, Panginoon. Hawakan niyo po yung mga kapatiran namin na may mga sakit.
kung may mga nararamdaman silang, kung nadadown sila, Panginoon, sa mga problems, Panginoon. Lagi namin i-remind din, Lord, na ang mga problema, Lord, it will pass, Panginoon. Kagaya ng paglubog ng araw, Panginoon Diyos. Pagsikat at paglubog ng araw, ang mga problema namin ay lulubog. Lulubog din, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa time na ito. Muli, tinataas namin ang pangalan mo. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Salamat, kapatid Ronald, sa marubdob na panalangin at maging sa pangunguna din sa ating worship. Salamat din po kay Ate Mira sa pangunguna sa ating pag-aawitan. And magandang umaga, mayong buntag, maayo kasi mayo na rin, ano? Mga Bisaya lang ito nakasa. Pag Bisaya kasi maayo is mabuti, ano? So mayo na. And I get to personally welcome back sa church si Ate Linda. Maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa inyo, sa buong stay ninyo sa Turkey, and sana marami pang pagkakataon na magsama bago ka umis ka po ulit. Joke lang. So welcome po sa inyo, at kahit po kukunti lang ngayon, ano, nawa ang init ng pagkilos ng Panginoon, hindi ang init lang ng panahon ang mas maramdaman natin sa umagang ito, ano, at lalo-lalo na medyo mainit din ang ating tema. Ano? Ang ating tema is forgiveness, at hindi lang siya about forgiveness, it's about forgiving others, at hindi lang siya tungkol sa pagpapatawad sa iba, kundi forgiving like the King. Forgiving like Jesus. Alam po natin na napakahirap ang usaping ito. Hindi lang mahirap pag-usapan, mahirap talaga siyang gawin. Lalong-lalo na kung ikaw yung pakiramdam natin, o alam natin, o naisip natin na tayo ang nagawan ng masama. Tayo ang na-offend. Tayo ang naargabyado. And tayo yung, sa tingin natin, talunan sa bahaging ito. Na nalamangan tayo or what. Ganun, ano. It's really hard kasi may mga times na hirap tayo magpatawad dahil napakalaki na nagawa sa ating kasalanan. May mga times naman na hirap tayo magpatawad kasi hindi tayo nabigyan ng pagkataon na mag-isip, ano, o na magmuni-muni muna bago mag-react, ano. Minsan doon tayo nadadali, yung mga biglaan, ano, tapos nahihirapan, hindi tayo nakapag-reflect muna, nag-react lang tayo agad. So, doon, we forget to forgive. And especially doon sa mga panahon na meron talaga tayong panahon na magmuni-muni at mag-reflect, pero mas pinipili ng puso natin, ano, na hindi magpatawad. You know what's tricky sa pagpapatawad? Kasi hindi siya practical. Tayo mga Kristiyano, modern Christians, especially mga Pinoy, gusto natin ng practical. Application agad. Ano? Gusto natin agad. Kaya lang ang pagpapatawad, hindi siya practical eh. Hindi siya 1, 2, 3 step eh. Nandito siya eh. Sa loob. Ang sama ng loob. Ano? Mahirap magkusang loob. Pag may masamang loob, issue siya ng puso. And, hindi basta-basta na babago yun. At hindi siya nakukuha sa aplikasyon. Pwedeng pekein ang aksyon, pero ang loob, mahirap. Kaya mabigat siyang pag-usapan, lalong-lalo na, kahit yung mga alam nating mabubuting Kristiyano, no? Even the most forgiving Christians na kilala natin, sometimes napuprovoke pa rin ang anger nila. And natetest ang kanilang pagiging mapagpatawad. Ano? Ako personally, may mga kilala akong mga tao na talagang iniidolo ko. Ano? Ina-admire ko. Hindi naman idolize. No? Kumbaga, hinahangaan ko yung kanilang kabaitan. Hinahangaan ko yung pagiging kind nila sa pakikitungo sa kapwa, pakikitungo sa akin. But as I spend more time with them, ano, talking to them, watching them interact with other people,
watching them react and respond or give their opinion sa mga nangyayari sa paligid nila, napansin ko na mayroon din sila mga struggles sa pagpapatawad. And struggles sa pagiging mabait. Kahit yung simpleng maging mabait lang sa ibang mga specific na mga tao o klase ng mga tao. Hindi ito paninira sa kagaya nila. This is not to say na yung kabutihan ng mga taong yun ay it's a lie. Kasi yung nungalingan. Hindi. Totoong mabait sila. But it only proves that nobody is perfect in being forgiving. And therefore, forgiving others is actually difficult para sa ating lahat. Minsan, may magsasabi na, pabayaan mo na. Madalas kapag nagsasabi ng ganon, hindi talaga natin nauunawaan yung gravity ng offense. Kapag ini-ignore na lang natin. Tama? Or ayaw na lang natin siyang pag-usapan dahil ayaw natin ng gulo. But that's not forgiving. Diba? That's not forgiving. At least sa definition na ibinibigay sa atin ng Biblia. So, napakahirap magpatawad. Yet, still, the Bible teaches us to forgive. Magpatawad. In fact, we are being taught to forgive the way God forgives. No? Hindi lang tayo tinuturuan na magpatawad, tinuturuan pa tayo, inuudyok pa tayo na magpatawad kagaya ng pagpapatawad ng Diyos. Nung kami nila Pastor Pong, sila Kuya Ben, Kuya Bok, nung pinag-uusapan na namin itong tema na ito nung parating ng buwan ng Mayo, we agreed. It's impossible to forgive like God. Tama? It's impossible to forgive exactly the way God forgave us. Pero bakit niya pa iniutos sa atin sa Biblia? In fact, dun sa isang bahagi sa Sermon on the Mount na atin din pagbabasihan mamaya, sinabi pa nga niya, be perfect because your Father in heaven is perfect. After niyang sabihin, mahalin ng iyong mga kaaway. Wala namang kaya maging perfecto, di ba? It only means, mga kapatid, that as Christians, we are encouraged to reflect God's character, especially sa forgiveness, hindi man sa ability o sa capacity ng kapatawaran, at least sa kaparaanan, in the manner, in the essence, in the principle ng pagpapatawad. Pwedeng proseso, hindi biglaan, pero ang intensyon nandoon. Pwedeng hindi mo agad magagawang magpatawad, pero ipinapanalangin mo na magkaroon ka ng ganun. Kapatawaran. Kabaliktaran ito ng mundo na ang laging pang-udyok sa kapatawaran is kapag na-reciprocate. Kapag kumbaga nabalanse na. Nakapagbigay ka na o nabayaran ka or na ganito, kailangan mapantay yung offense, bago magkaroon ng kapatawaran, or ignore mo na lang just for your peace. So, that's how the world teaches. Pero, is that the way God teaches us to forgive? Of course, iba. So, today, mga kapatid, hindi man ganun ka application full ang teaching about forgiveness, at least we can reflect on. Siyempre, sa mga susunod na linggo, mapag-uusapan natin how to be somehow forgiving, how to extend forgiveness, how to start being mindful of our heart so that we can be forgiving to other people. We can talk about that sa mga sunod pa, especially sa iba pa po natin mga preacher. But for now, ang sagot muna siguro nating tatanungin, o ang tanong muna siguro nating sasagutin, is bakit nga ba tayo magpapatawad? Bakit ba mahalaga ang magpapatawad? We're going to look at the importance of forgiveness first, dahil umpisa naman ito ng ating buwan. The importance of forgiveness in the Christian faith. Maraming passage na pwedeng pagkukunan, dahil napakahalaga talaga nito na topic. Maraming Bible passages na pwedeng pagkunan. But the Lord led me back to the Sermon on the Mount sa Matthew.
And with that, I invite you all to stand to give respect to God's Word. At matatagpuan po ito sa Matthew chapter 6, verses 12, and then 14 and 15. Pero babasahin ko po ng buo yung passage para meron lang tayong immediate context. Matthew chapter 6, umpisahan ko na po from verse 9 hanggang 15. Ito po ang pagkakataon na nagtuturo si Jesus sa mga disipulo at sa napakaraming tao doon sa mountains. At ang topic na ito ay tungkol sa panalangin. Tungkol sa panalangin. Basahin po natin verses 9 to 15 ng Matthew chapter 6. Ang sabi po dito mula sa NIV chapter 6 verse 12 to 9. Sabi ni Panginoong Hesus, "This then is how we should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Kabisado niyo na ito eh. "Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Makakaupo na po tayo mga kapatid. Medyo, pag binabasa ko ito dati, lalo na saturated ang isip mo ng grasya ng Panginoon, ng pagpapatawad niya based sa grace, na wala kang kailangang gawin para mahalin ka ng Diyos, para patawarin ka ng Diyos. And then this, you read a very important passage from the Sermon on the Mount, which is also a very important group of teachings ni Jesus Christ. It says, magpatawad ka, kung hindi ka mapapatawad ng Diyos. Simple as that kung ita-translate mo sa Tagalog. Na mamaya, let's address that somehow controversial or sabihin na natin may mga maitatanong tayo kasi nasanay tayo dun sa pag pinag-usapan yung forgiveness, matik yung forgiveness na free from the Lord. Mamaya, we'll go to that. But this is a passage about prayer. At kausap niya yung mga disciple niya at mga taong nakasunod sa Kanya. At ang mga taong ito, as I always remind us, ang mga taong ito ay ito yung mga outcasts. Mga may sakit. Let's read na lang sa chapter 4. Sa dulo ng chapter 4. Kung anong klase ng mga tao ang kausap ni Jesus dito. Sabi dito, sa verse 4, 23 to 25. "Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sicknesses among the people. News about him spread all over Syria, the kabuuan ng region ngayon, kung nasaan ang Judea, ang Galilee, at iba pang mga cities and provinces sa under Roman Empire dahil wala na yung nation ng Israel sa panahon na yan. So it's just scattered mga probinsya at mga syudad. And people brought to him, ito yung mga tao, people brought to him all who were ill, mga may sakit, with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and healed them. Large crowd, mga may sakit, klase-klase ng may mga nasasapian, may mga, kumbaga, ito yung mga may hirap at nahihirapan at mga pinapahirapan. And then sa verse 25, large crowd from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region of Jordan followed him. Klase-klase ng mga sakit, klase-klase ng kahirapan, at klase-klase ng mga tao ang kausap ni Jesus. This is in contrast sa tuwing ang mga religious leaders ng Israel, ng mga Hudyo at that time, when they talk to people, when they preach, when they gather,
may limitasyon. Dapat, somehow, lumilevel ka sa kabanalan nila. Or somehow, hindi man level, pumapasa ka sa standard nila. Or somehow, malaki ka magbigay. O somehow, may maayos ka na posisyon sa komunidad, o sa templo, o sa relihiyon, o somehow, maayos ang standing mo sa society. Kung widow ka, kung bata ka pa, kung mahirap ka lang, kung may sakit ka, no? Pero itong mga taong to, ito ang kasama ni Jesus nung tinuturo niya itong panalangin. Yung Sermon on the Mount. Why am I saying this? Because Jesus, on the Sermon on the Mount, was talking about describing what the kingdom of God looks like. Ano ang kaharian ng Diyos? Sino ang mga nasa kaharian ng Diyos? At papaano mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. At nung dinidescribe niya kung ano ang kaharian ng Diyos, sabi niya, kayong mga taong to. Nung sinasabi niya kung para kanino ang kaharian ng Diyos, kausap niya ang mga taong tong, mga pilay, mga may sakit, mga paralisado, mga nasasapian, mga mahihirap, mga pinagtataboy, at mga foreigner at kung sino-sino pa. Sabi ni Jesus, para sa inyo ang kaharian ng Diyos. Israelita o hindi, mayaman o mahirap, malusog o may sakit. Pero mostly, sabi niya, ang mga nahihirapan at pinapahirapan. Especially sa bungad ng kanyang Sermon on the Mount. Blessed are the poor in spirit. So ngayon, dumako siya dito sa chapter 6 and he was telling them na may mga, hindi lang mga Pariseo, may mga religious people and leaders, na mga hipokrito, nananalangin sa publiko, nagbibigay na ina-announce na ang righteousness daw nila ay pinapangalandakan. At iba pang mga motibo. In this part, Jesus was teaching them na hindi dapat gayahin ang mga taong to. Huwag dapat maging hipokrito sa pagpapakabanal. Jesus keeps on teaching these things, pero ang ending natin, especially sa Philippines, sa kultura ng relihiyon ng Pilipinas, madalas yung mga tinatawag na hipokrito, yung mga taong tinatawag na banal. Which is a very sad reality, Kung hindi man siya dapat itama, dapat din siyang demystify. Na para bang, kailangan paliwanag na hindi dapat ganun ang kabanalan. Hindi dapat ganun ang resulta ng kabanalan, ng totoong kabanalan. And ito nga ang pinapaiwas ni Jesus. And by doing this, itinuro niya kung paano mag-fast. Itinuro niya kung paano magbibigay sa mahihirap o sa nangangailangan. And itinuro niya kung paano manalangin. Dahil ang contrast nito ay yung mga religious leaders or religious people na nananalangin publicly. Sabi ko nga sa isang preaching na meron pang mga mahabang mga robes na praying robes to symbolize and to announce how holy they are. So that's how they are. Meron namang mga tao, mga pagan, mga hindi naniniwala sa Diyos na kapag nanalangin daw ay paulit-ulit. Na parang meaningless na ang panalangin. Of course, ang tinutukoy ni Jesus hindi necessarily yung paulit-ulit lang, kundi yung meaningless na mga prayers. So, balik tayo sa tanong ko kanina, bakit nga ba mahalaga ang panalangin? Panalangin. Pagpapatawad. Napunta na tayo sa prayer. Praying like the king sa ibang pagkakataon pa. Bakit tayo magpapatawad? Bakit mahalaga ang magpatawad? At bakit ang sabi is to forgive the way God forgives us. The way Jesus forgives. Unang-una,
dito sa binasa natin na the Lord's Prayer, ano? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. On earth it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. Those who trespass against us, sabi ng ibang translation. Bakit mahalaga magpatawad? Well, unang-una, forgiveness is part of this prayer that Jesus taught. Ang pagpapatawad ay bahagi ng panalangin itinuro ni Jesus. Ito, yung tinatawag na the Lord's Prayer. O sa iba, the Disciples' Prayer daw. Kasi itinuro ito sa mga disipulo. Para sa akin, hindi lang siya disciple kasi ang kausap ni Jesus all the crowd that followed him, whether seryoso na sila sa pagsunod kay Jesus o hindi. So let's stick to the fact that it is Jesus Christ Himself taught this prayer. Itinuro niya, mahalagang panalangin ito. At hindi lang siya basta anong klaseng panalangin, napapaloob siya sa kung papaano daw mamumuhay ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Meaning, ang panalangin ito ay hindi panalangin ng kung sino-sino, kundi panalangin ng isang taong sumusunod kay Kristo, pinaghaharian ng Diyos. At ang mga bagay, kapatid, makakita ka ba ng keso sa recipe ng adobo? Hindi, di ba? Kasi hindi mahalaga o hindi kailangan ng keso sa adobo. Tama? Ano ang isa sa mga pinakamahalagang ingredient sa adobo? Maliban sa karne? Toyo at suka. Di ba? Asuka. At suka. Toyo at suka o kaya yung paminta. Sa Ate Menchi, alam na alam yan. Ano? Mga magagaling magluto dito. At saka yung dahon ng laurel. Kahit hindi mo ngunguyain yan, huwag mo kalimutan yan. Iba ang lasa ng adobo kapag wala ang dahon ng laurel. Sino ba kasi yan si laurel? Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, bakit isinali ang pagpapatawad sa mahalagang panalangin? Dahil lahat ng bahagi ng panalangin ito ay mahalaga para sa buhay ng isang disipulo, ng isang pinaghaharian ni Kristo. Kaya ang pagpapatawad ay hindi itinatawad, hindi nilalaktawan sa usaping ito dahil bahagi siya ng mga mahalagang itinuturo ni Jesus, especially sa pakikipag-usap mo sa Diyos, sa panalangin mo, ang pagpapatawad. Forgiveness is part of the prayer that Jesus taught. In fact, dito mismo, sa Gospel ni Matthew, kasi meron ditong version si Luke, no? Sa version ni Matthew mismo, napakahalaga ng tema ng pagpapatawad kay Matthew dahil throughout, after this chapter, many more other passages pag itatapik niya ang pagpapatawad. It is emphasized mismo dito sa panalangin ni Matthew. Why? Kasi pagkatapos mismo ng panalangin, sabi nga, di ba, as we also have forgiven our debtors and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Amen na. Pero hindi pa nagtatapos si Matthew. Nirecord pa niya ang dagdag ni Jesus, ang sabi ni Jesus. For if you forgive, no? Merong komentaryo si Jesus. Merong emphasis. Hindi niya sinabi, Amen. Kaya dapat talaga, lagi mong ipag-pray yung give us this day our daily bread. Hindi niya rin sinabi, kaya dapat mo talagang seryosohin yung pagkalaban sa tentasyon, although napakahalaga nun. Or to pray for deliverance from the evil one, although napakahalaga nun. Pero for Matthew, hinighlight niya ito. For if you forgive men when they sin against you, nagigets niyo pong sinasabi ko, kapatid. Alam niyo yung kapag may inutusan kang anak, o ikaw na anak inutusan ng nanay, o anak, bumili ka doon ng suka, toyo, laurel, paminta, at ano pa bang nilalagay sa adobo? Bawang, diba? Bawang. So, yung anak mo, o ikaw mismo na anak, no? Suka, toyo.
paminta, dahon ng laurel. Kinakabisado mo. Pero bago ka umalis, sasabihin na anak ko, anak, wag mong kalimutan ito dahon ng laurel. May pahabol habang naglalakad ka para hindi mo makakalimutan doon. Kasi pagbalik mo, baka nakalimutan mo pa. Pero pagbalik mo, maaalala mo yun kasi pinahabol. Kagaya nito, may pahabol si Jesus. For if you forgive, after ng amen, parang may PS. Ano, naanak ni Ninang Linda. Parang may pahabol. So, this is emphasized. This is important. Forgiveness is part of the prayer and even emphasized by Jesus. Ito pa, forgiveness is also the only part of the prayer, ang nag-iisang bahagi ng panalangin nito, na in which, kapag pinanalangin natin, we clearly pronounce, pinapahayag natin sa Panginoon. We tell God about this, na what we should be doing to others. Pansin nyo ba, yun lang talaga ang bahagi na may gagawin ka sa iba. Hingi ka, na humihiling ka sa Panginoon, na ang kanyang kalooban ay maghari dito sa lupa. Humihiling ka sa Panginoon, na ibigay ang pang-araw-araw na kakanin. Humihiling ka sa Panginoon na gagabayan ka sa mga temptations. Ilalayo ka sa mga temptations. Gagabayan ka kapag nandyan ang kaaway. Hiling, hiling, hiling. Hingi, hingi, hingi. Tama lang naman kasi itinuro nga ni Jesus. Pero may nag-iisang bahagi dito na humihiling ka, forgive us our sins. Pero may gagawin ka sa iba. Pansin niyo po ba yun? Yun lang ang nag-iisa dito na meron kang action point. Kahit na sinasabi ko kanina, ang forgiveness is not really that applicator. Hindi siya ganun ka-applicable in steps na mabibilang mo. But this one is something that we need to do to others. Ganun siya kahalaga, mga kapatid. Na kung sasabihin mo kay Jesus, Jesus, ano po ba yung mga mahalagang bagay na dapat kong gawin? Ito ang sagot. Na kung nag-iisip ka lagi, gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos, Lord, give me a sign. The Lord did not give us a sign. The Lord gave us a prayer of what to pray for. Lord, ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? Bigyan mo po ako ng malinaw na salita kung anong dapat sundin kong kalooban mo. Ito, hindi lang itinuro, nais pa ng Panginoon na ipanalangin natin. Dahil mahalaga siya. How many times, mga kapatid, how many times do we really pray? Yes, given, we ask God for forgiveness. Tama. Sukdulang biyaya, we sing about it. We pray that God has forgiven us. And we thank Him about it. And we celebrate being a Christian na napatawad sa biyaya ng Diyos. In fact, many other people, many other Christians, yan lang ang tinitundigan nila. Na pinatawad sila ng Diyos kasi alam nila hindi nila kayang gumawa ng mabuti sa kanilang sarili. And we praise the Lord for that. Tama yun. Magandang bagay na i-celebrate talaga, ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos na pinatawad tayo regardless kung ano pa nagawa natin pagkakamali. But, how many times do we celebrate? How many times do we really pray about forgiving others? O Diyos, tulungan niyo po ako na mapatawad si ganito, si ganyan. Never. Never. Lalong-lalo na kapag nandoon pa yung galit sa loob mo. Diba? Never natin may isip agad yun. I'm not saying never talaga sa tanang buhay, pero never natin may isip agad yun kapag preskong-presko pa yung inis, yung galit. Kaya nga sabi ko minsan,
nadadali tayo sa mga biglaang kailangan natin mag-react. No, one day meaning last 2 weeks ago, nagpark ako sa crossroad dyan sa may sangandaan. Sabi ko, okay, Sunday ngayon, madaming tao. Mahirap mag-park dito sa crossroad dahil may malaking church dyan na marami din nagpa-park. Ano? So pagpasok sa entrance, may nakita ko isang bakante. Sabi ko, sige, ibibigay ko yan sa iba. May nakita pa akong isa, sige, ibibigay ko yan sa iba. May nakita pa akong isang bakante, sige, ibibigay ko sa iba. Lalayo ako kasi lalabas naman ako dahil magpapagupit lang ako. Pagkabante ko, may nakita na akong medyo mahirap mag-park. Ano? Sabi ko, sige, dito na ako. Pag atras ko, binubusinahan ako. Hindi ko alam kung sino. Huminto ako. Abante. Pag atras ko ulit, bubusinahan ulit ako. So, huminto ako, tapos umabante. Tapos umatras pa rin ako kasi hindi ko maintindihan kung ba't ako binubusinahan. Binubusinahan pa rin ako ng pangatlong beses. Nainis ako. Kasi hindi malinaw ang komunikasyon. Bilang driver, mahalaga sa atin yung malinaw na komunikasyon. Tama, di ba? Nainis ako. So, humarurot ako papuntang harapan na naghanap ng bakanting pwesto ulit. Nakahanap ako. Pagkababa ako, naisip ko, ano ba problema nun? Bumaba ako at pinuntahan ko agad yung area na yun. Nung nakita ko na merong isang sasakyan na bukas ang bintana at umaandar, naisip ko malamang itong bumubusina sa akin. Pero pagkaalis ko doon sa space na yun, may isa rin agad na pumalit. So naisip ko, baka ito din yung bumubusina sa akin. So paglabas ng driver, gusto ko siyang lapitan, pero pumasok na siya agad sa grocery. So ang pinuntahan ko yung naiwan na sasakyan na bukas. Paglapit ko, may dalawang lalaki. Matangkad yung isa sakto lang. Hindi ko na naisip kung ano yung manner ng paglalakad ko o yung paglapit ko. Pero as conscious as I was, no, sinubukan kong diretsuhin lang yung tanong nang wala nang ibang gustong sabihin na mali. Or na parang nang ko-confront. Sabi ko lang, bakit niyo po ako binubusinahan? Pero diretso ang tanong, bakit niyo ako binubusinahan? Ay, sir kasi ano, so medyo nauutal silang dalawa. Sir, kasi po may babae kanina dito, yung katabing SUV namin na nagbukas ng pinto na hindi tumitingin na umaatras kayo. So nasa isip ko, pwede nyo naman ako kawayan eh. Ba't nyo ako binubusinahan? Or pwede nyo naman sabihan, yung mismong katabi nyo. Ano? Pero at that moment, isip ko, hindi na to maganda na ipupursue ko pa yung inis ko. Na gumawa pa ako ng reaction base sa inis ko, sa galit ko. At nung sinabi ko na, okay lang naman sana kung naintindihan ko. Nung humingi na sila ng dispensa, sabi ko, okay lang naman po, wala namang problema. Hindi ko lang naintindihan. While I was walking away, I was asking forgiveness from God. Kasi I wasn't forgiving. Yun yung sinasabi ko na yung mga biglaang incident na dapat nagre-reflect ako bago ako gumawa ng reaction. Pero feelings can't be dictated at the height of that moment. And we can only ask for forgiveness after that. Pero ang tanong, when we ask for forgiveness, we beg for forgiveness from God, naisip man lang ba natin na madali lang din ba tayo magpatawad? I walked away shamefully. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hiyang-hiya ako lalo na sa Diyos na nagpapatawad sa akin. Na napakalit na bagay, hindi ko mapatawad. I wanted to justify myself. Maliit na bagay lang naman yun at nabigla lang naman ako. And yet, I wasn't forgiving for a very small thing. Hinahanap ko kung may pride ba doon. Nag-reflect ako, I was asking from God, dahil ang balasting ko, nasa tama ako? Or is it really pride? Or I wasn't really forgiving? Or nagmamadali ako o sa init ng panahon? No. I was ashamed. I wasn't forgiving enough. And I didn't pray. May panahon ako, nung nag-park ako, I didn't pray. I didn't ask for forgiveness. How many times do we really pray about forgiving others? And do we really pray about it? Do we really pray about forgiving the ones that hurt us? Especially those people na hindi man lang humihingi ng tawad kahit
nasaktan tayo. Yung nakausap ko, humingi agad sila ng dispensya nung kinausap ko. And it calmed me. Nakalma ako. Paano yung mga hindi humingi ng dispensa? Paano yung hindi humingi ng sorry? Did Jesus say, forgive us our debts as we also have forgiven those who ask forgiveness from us? Di ba? Hindi. Hindi yun yung sinabi niya. Ang sinabi niya lang, yung mga may kasala sa'yo, regardless of what attitude they have, kung humingi ba silang tawad o hindi. Mga kapatid, I'm not saying we tolerate evil, we tolerate sin. I'm saying that forgiveness is part of our process, no, as we grow in relationship with other people. And that is why I'm going to the next point. Forgiveness is important because it is part of an important prayer inside an important teaching of Jesus Christ. And forgiveness is important. Why? Because it is purposed, sinasadya, or ipinapasadya, or meron siyang layunin, Forgiveness is purposed to cultivate relationships. Ang pagpapatawad ay mahalaga dahil itinuturo ito na may layunin sa pagpapahalaga, pangangalaga, pagpapalalim ng relationships. Mga kaibigan, pamilya, at kahit kapwa-tao na hindi natin kilala. Sabi nga ni Jesus, kaaway kasama. Sabi ni R.T. France, ang hirap ng passage na to eh. That's why I read at least 5 commentaries para lang mabalanse yung loob ko din sa makalma din ako sa tension ng passage nito. So one of the commentaries na binasa ko si R.T. France, one of my favorites, sabi niya, we should note that it is the debtors rather than the debts which we have forgiven. Our concern, like God's, is to be with personal relationships. Pansinin daw natin na nung sinabi dito sa prayer, as we forgive those our debtors, ang pinapatawad ay hindi yung kasalanan, hindi yung utang, hindi yung kung anumang nagawang mali. Although, dapat lang din, bilang mga Kristiyano, kung meron nagawang kasalanan, dahil kasalanan din naman, pinatawad tayo ng Diyos. Pero may mas importanteng aspect dito. Hindi ko ini-excuse yung kasalanan. Mas may importanteng aspect dito. Sabi ng panganalangin, forgive our debtors. Pansin niyo ba yung pagtalon? Sabi, forgive us our debts, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan habang napatawad namin or napapatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. Tao, hindi bagay, hindi utang, hindi gawa. Tao ang ipinapatawad ultimately sa panalangin na ito. Meaning, ang ultimate concern ng Panginoon sa pagpapatawad is our relationship with our neighbors, ang ating pakikipagkapwa. Ang ating kapwa-tao. Yun ang mahalagang bahagi ng kapatawaran na ito. At kaya siya mahalaga para sa Panginoon. Because it was Him who said, love your neighbor as you love yourself. It was Him who said na do good to others. No? Mahalaga para kay Jesus. Mahalaga para sa Diyos ang ating pakikipagkapwa. And that's why when there's sin, when there's hurt, when there are offenses, personal relationship with those people ang kailangang maisaayos. Now, hindi ito pagmamadali. There's a process. We are human beings. There are examples sa Bible na hindi naman excuse of being unforgiving, but reality that even the apostles had a hard time forgiving. Si Paul na madaling magpatawad, may instance na nung meron siyang kasama na iniwan siya, hindi niya napatawad agad. It gives us a picture of a reality that for us human beings, we are
finding it hard to forgive all at once. Tama naman. But we are given the encouragement to get in this path of forgiveness. Kahit malayo pa, pero malayo na lumakad ka mismo sa path na yan ng kapatawaran. Kahit hindi mo magawa agad-agad. Pero, nasan nga ang konteksto ng utos na ito? Sa panalangin. So kahit hindi mo pa agad-agad magagawa, kahit pa paano, ipanalangin natin. Kasi when we pray, ibig sabihin, gusto natin mangyari yun. The reason why we do not pray, because we don't want to forgive. We don't want it to happen. We don't want our hearts to become vulnerable, to soften. Kasi kapag naging vulnerable tayo, we are susceptible to more pain. Tama? Tama. Ayaw natin ng mas nasasaktan. And we understand we don't want to be vulnerable, especially with people who only want to hurt us. Pero hindi naman din sinasabi na iaalin natin ang sarili at magpasakit sa ginagawa nilang kasalanan sa atin. Hindi naman yun ang point. Ang point is forgiveness. Forgiveness. May nagtanong sa akin, Kuya Kit, ano po ba yung ang mahirap daw sa mga Kristiyano ay nagpapatawad sa mga kasalanan, tapos napapalagpas na yung mga mali. Sa tingin ko hindi. Those are two different things. The consequence and the punishment ng mga tao or ng law sa kasalanan, hindi mo pwedeng iwasan yun. You cannot ignore the fact na may consequences ang kasalanan. Pero yung pagpapatawad sa tao, regardless of nabigay sa kanya yung justice o hindi, o injustice o hindi. There's something that we need to work out with God. Something important na hindi man natin magawa agad-agad. Kahit pa paano pinapanalangin natin. There will be times na hindi natin ito magagawa agad in years, in decades. Pero we have to also consider the fact na ang personal relationships, as time goes by, nang walang kapatawaran, nagiging cold din. Diba? So kung mahalaga sa ating relationships na yan, and especially within the community, context natin is a community of the kingdom of God. Tama? Kingdom of God, ang topic ni Jesus. Manalangin para sa kapwa within the kingdom of God to restore the personal relationships. So mahalaga ang pagpapatawad dahil ito ay one step closer to nurturing, cultivating, taking care of our relationship with our neighbors. That's what God wants. That's His vision. In fact, that's His plan for men to live in harmony. At kung hindi man mapangyari yon perfectly dito sa panahon natin, sa pagbabalik niya, it will. Sa pagbabalik niya, it will. So I know it's hard, but we need to have hope dahil ang Diyos mismo, hope niya yan. In fact, pinangyari na niya yan at mapangyayari yan when Jesus comes again. At dahil yan ang ating hope, we need to work it out din bilang mga Kristiyano. Number 3, bakit siya mahalaga? Because forgiveness, ito na yung medyo controversial part. Forgiveness is presumed from those who seek it. Forgiveness is presumed from those who seek it, or in those who seek it. Ang kapatawaran daw, no, kung mahalaga ito para sa'yo, at hinihingi mo sa Diyos na mapatawad ka, ibig sabihin mahalaga ang kapatawaran. So kung mahalaga para sa'yo ang kapatawaran, pinipresume ng Diyos na mahalaga din ito na ibigay mo sa iba. Nagigets po ba ako? Gusto niyo po ba ng tubig? Gusto niyo ng tubig? Sa mainit na panahon? Sa tingin niyo ba hindi gusto na iba yan? Mahalaga po ba ang tubig? Sa tingin niyo ba hindi mahalaga sa iba? Mahalaga po ba ang kapatawaran ng Diyos para sa inyo? Sa tingin niyo po ba para sa iba hindi? Forgiveness is presumed from those who seek it, who treasure it, who value it. Kung mahalaga para sa iyo ang kapatawaran and you pray for it, that's why you're a Christian, di ba? Kaya ka Kristiyano eh. Kasi hinihingi mo ng kapatawaran sa Diyos ang lahat ng nagawang pagkakamali. And so, kung mahalaga para sa yun, now turn to your neighbor who sinned against you. Hindi ito mahalaga para sa. No, mahalaga din sa kanila yun.
kahit pa sila yung nagkasala. Ikaw din naman na nagkasala sa inihingi mo mga kasalanan sa Diyos. We must not forget, no, to consider the reason why Jesus taught this prayer. Now, bakit ko siya sinasabi? Kasi para itabi na natin yung controversy aside na ang pagpapatawad ng Diyos ay may kondisyon. Diba? Kasi kailangan magpatawad ka para mapatawad ka niya. Kailangan magpatawad ka para maligtas ka, para mapunta ka sa langit. Itabi na natin yung ganyang conversation kasi it's a modern issue. Ano? Hindi yun yung point. And this is not about eternal something for value. Ha? This is real-time forgiveness. This is real-time forgiveness. Meaning, kahit Kristiyano ka, may mga times na you feel away from the Lord. Tama? Ibig ba sabihin, hindi ka na mapupunta sa piling niya? May mga times na pag binasa mo ang salita ng Diyos at sa tingin mo, nagagalit ang Diyos sa kasalanan, nako-convict ka. Sa tingin mo, yung salita na yun ng Diyos ay tumutumbok sa'yo, tinatamahan ka. Sa tingin mo ba, hindi ka mahal ng Diyos at that moment? O dahil tinamahan ka, ay hindi ka na mapupunta sa piling niya? No. It is a real-time, ongoing conversation with people who value forgiveness and pinapahalagahan din ba nila ito sa ibang tao? Now, balik tayo sa konteksto kung bakit itinuro ito ni Jesus, yung prayer. Dahil ang mga religious leaders at that moment, they pray to God about forgiveness. In fact, when you read the Psalms na mahalaga para sa mga religious leaders, puro Lord, have mercy, Lord, forgive, Lord, nanghihingi ng kapatawaran sa Diyos. And itong mga salmo na ito ay madalas nire-recite ng mga religious leaders. But, are they forgiving? No. That's why sabi ni Jesus, huwag kayong manalangin kagaya nila. That they ask for forgiveness, but they don't forgive. They are religious people who were hypocrites. Sabi ni Jesus, don't be like those hypocrites. Now, ang hypocrite sa atin sa panahon na to, ganito, di ba? Pag may isang tao nagpa-practice pero hindi ang tao nagpipreach na hindi pinapractice yung pinipreach niya. Kagaya nagsasabi unity pero walang unity. No, ipokrito yun. Kagaya nagsasabing dapat magpakabanal pero hindi namumuhay ng banal. Dapat umibig pero galit lagi sa kapwa. Yan ang definition natin ng ipokrito. May sinasabing positive pero ang gawa negative. Now, that could be a valid definition but sa definition ng panahon nila Jesus, medyo mas malalim. It's not more of not doing something, it's more of doing otherwise. Ano? It's being hypocrite sa panahon nila. They are actually those who strictly practice what they preach. Itong mga religious leaders, pinipreach sila manalangin and they are the best prayers. They preach that you give and they are the best givers. Kasi mapipera sila eh. They preach that they should fast, na huwag kumain. They're the best fasters. Tama ba yun? They're the best at what they preach. So kung ganun ang definition natin sa hipokrito, na hindi magagawa ang kanilang sinasalita, hindi ito mga hipokrito. They are the best in doing what they preach. Fasting, ace. Praying, excellent. Giving, no big deal. Sabi ni Jesus, their intentions and goals contradict God's values. Yun ang hipokrito. Yung magaling sila sa ginagawa nilang sinasabi nila, at tama lang naman, manalangin, magbigay, mag-fast. Pero iba ang nasa loob ng puso. Yun ang mga hipokrito. Nagagawa na ba nila? Pero yung loob, hindi. Yung loob, hindi. So, kung i-apply natin siya sa tao, sa atin ngayon, ang hipokrito ay hindi necessarily nagsasabi. Well, sa definition natin yes. Pero sa definition nila, hindi yung maliligo muna ako tapos hindi naligo. Or
exercise na ako bukas, tapos kinabukasan nag-extra rice. Ano? Hindi yun. Kundi ang hipokrito ay yung sasabihin nila, tutulong ako sa kapwa. At tumulong nga sa kapwa. Pero yung puso, iba ang intensyon. Tumulong sa kapwa, isang bigay, 10 post. Nagigits niyo po ako. I'm not saying na mali mag-post ng iyong mga mabubuting gawa. Pero yung intensyon ang sinasabi natin dito. Di ba? Ang intensyon. Yung lahat ng ginagawa, laging merong pagpapaalam sa iba and nagsisik ng appreciation and ng affirmation sa iba. Yun ang kinokontradict ng Panginoong Jesus. So dito sa panalangin na to, itinuturo ito ni Jesus ang panalangin na hindi maging kagaya ng iba. Na nananalangin sa Diyos, pero pangit ang ugali sa kapwa. O nananalangin ng kapatawaran, pero hindi kayang magpatawad sa iba. And I don't want to sound na minimize natin ang mga hurts natin. But, diba, if we're asking about the biggest of sins, we have the biggest of sins in the eyes of the Lord, and He forgives. Kaya nga, imposible na magpatawad kagaya ng Panginoon, but He still encourages us to forgive like Him. Hindi man yung ability o yung capacity ng pagpapatawad, but at least yung intention natin, yung manner natin, na hindi natin kailangang gumante para masabing quits na tayo. That's what God wants us to do. In this prayer, iniiwas sa atin ng Panginoon na maging prayerful and yet unkind to other people. To assume a close relationship with the Lord, but being distant with their neighbors or fellow human beings. Yung close ka, feeling close ka kay Lord, pero wala kang pake sa pinagdadaanan ng kapwa mo. That's the hypocrisy of prayerful people na ayaw ng Diyos na maging kagaya natin. Sabi ni Grant Osborne, isa sa mga commentaries about Matthew chapter 6. Sabi doon, this is an incredibly serious warning kung bakit dapat mahalaga siya. It's a serious warning. Why? The child of the kingdom, o yung Kristiyano, yung disciple ni Jesus, the child of the kingdom who has a fractured or broken relationship with someone else in the community has also fractured his or her relationship with God. If you're not okay with other people, mahal ka pa rin ng Diyos, pero merong issue, may fracture with our relationship with God. Obviously, sabi ni Grant Osborne, this is not meant in an absolute sense. Na kapag hindi ka nagpatawad, totally wala rin kapatawaran ng Diyos sa'yo. Hindi yun yung point dito. Ang point dito is, if you value forgiveness and you ask it about God, ibig sabihin mahalaga ang pagpapatawad sa'yo. If you truly know forgiveness, when you ask it, you also apply it. When you cherish forgiveness of God, you cherish being forgiven by people, and so you also forgive because it's important. Sabi ni Grant Osborne pa, when we have been seriously hurt by another, pag nasaktan tayo ng iba, it takes a great deal of time to come to the place where we can forgive the one who hurts us so much. Nang tagal ng panahon, dahil masakit na masakit talaga, and naintindihan natin yon. Jesus here is speaking of a bitter person who refuses to forgive and wants to carry a grudge. Marami na nakakausap sa pagkakataon na ganito, na wala naman silang masamang intensyon doon sa nagkasala sa kanila, o nakagawa sa kanila ng mali, o naka-offend, o nakasakit sa kanila. But they just can't forgive at this moment. At hindi nila masabi kung kailan ang panahon. At dapat hindi natin pinipilit yon. We are not saying na pilitin magpatawad. I've recently
read a conversation, real-time conversation ito, at talagang ginigil trip niya. Dapat ang mga Kristiyano na nagpapatawad. Eh, sinasabi, hindi ko pa nga kayang mapatawad dahil masakit nga. No, hindi, dapat ganito. Dahil ba dapat kay Kristo ganito? No, that's not what we're saying here. Ang kinokontra dito ay yung matigas ng puso na magsasabi talaga na walang karapatan na makatanggap ng kapatawaran yung taong yan mula sa akin. As in, sarado, nakakandado pa. Yan ang kinokontra dito sa panalangin na ito. How can you ask forgiveness from God? Ibig sabihin, mahalaga sa'yo ang kapatawaran. Pero hindi mo tinitignan na mahalaga din ito para sa iba. Kahit hingin man nila o hindi, kung mahalaga ito sa'yo, mahalaga ito sa kapwa. To forgive. Sabi ni Grant Osborne pa, nor does this verse mean that everyone who is angry is headed for eternal punishment. Na hindi ka dapat magalit sa kasalanan, na hindi ka dapat masaktan, dahil pag nasaktan ka o nagalit, eh mapupunta ka na sa impero. Hindi naman yun ang point. Ang point is yung dineklara mo na hindi ka magpapatawad. Ever. Pwede namang hindi ko pa kaya. Pwede namang aminin na hindi ko talaga makita kung papaano. Dapat lang yun, aminin natin kung hindi talaga natin kaya magpatawad. And that's why this is a prayer. Diba? This is a prayer. Kami nga mismo, yung mga elders, nag-usap kami, imposible ito para sa tao. But with God, and because He gives this as an encouragement and as a command, then we can ask God to give us the grace to forgive, not just for our forgiveness, but for our forgiveness towards other people. And then sabi ni Grant Osborne, it does mean that a split community has hurt its relationship with God. With God. Eh mga kapatid, bilang pastor, bilang elder, bilang kuya, especially ako na hindi confrontational, kapag may nalalaman ako na mga rift, mga hindi pagkakasundo-sundo and conflicts, I might not come to you because agad-agad dahil nahihirapan ako sa ganun because I'm not confrontational. It takes a great deal of time and prayer for me to do that. Pasensya na at patawad na rin kung hindi ko agad-agad nagagawa yun. But whenever I learn of conflicts, isa yun sa hindi nagpapatulog sa akin sa gabi. Na hindi ito panggagaslight at pangmamanipulate sa inyo. I'm just saying na mahalaga ito at pinapahalagahan dapat natin ito. Dito pagpupersa na magpatawaran agad dahil dapat lang naman hindi puwersahin ang kapatawaran. But consider this as a very important aspect sa ating mga Kristiyano. That's why there's hope, mga kapatid. Kasi hope is a reality ahead of us. Hindi siya necessarily nangyayari pa ngayon, but because of God's assurances, promises, and direction, we can hope that there can be a good thing in the future. Just like forgiveness. Kung hindi man natin kayang gawin ngayon at hindi man mapangyari kahit agad-agad at hindi naman dapat talaga pinipwersa at pinipilit, at least we can hope in the future, soon or not, but pray about it. Be intentional about it in praying about God. Dahil kung totoong pinapahalagahan natin ang kapatawaran ng Diyos, then papahalagahan din dapat natin ang kapatawaran sa ating kalagitnaan bilang magkakapatid. Bilang pamilya ng Panginoong Diyos. Bilang isang Kristiyano, for a Christian na humingi, nagrepent, pumunta sa Diyos at humingi ng kapatawaran, forgiveness must be an important part of our character. It may not be instant. Dapat lang. God doesn't encourage yung forgiveness na parang hausaw na walang depth. Kaya nga, throughout din sa Matthew, magtuturo pa rin ng forgiveness si Jesus Christ. And isa doon, forgiving from the heart. And it takes a great deal of time to do that. And God understands. God will understand. And yet, mga kapatid, forgiveness
is a measure of how faithful we are as disciples of Jesus. That is why we should make this our goal sa buhay natin. Maging mapagpatawad tayo. It may not be likable para sa iba. Hindi siya pasok sa standards ng mga tao. In fact, nung sinasabi ito ni Jesus, lalong na, hindi ito standard, hindi lang sa mga Hudyo. Ito standard, maging sa mundo na nakapaligid sa Kanya. Forgiveness is not a good value or trait sa panahon nila. And sa panahon ngayon, forgiveness can also be ignored. Especially if we don't value the Word of God. And so, if you're a Christian and mahalaga sa iyo yung pagpatawad ng Diyos at hinihingi natin yon, ibig sabihin, ibinibigay din natin yon. Kung mahalaga sa atin ang isang bagay, let us always assume na makakabuti din ito para sa iba. Hingin man nila o hindi. Matagal mang mapangyari o mabilis, at least pinapahalagahan natin, ipinapanalangin natin, at lumalakad tayo sa direksyon na yan. Forgive as God has forgiven us. And we pray, Lord, forgive us of our sins as we forgive those who have sinned against us. It's a prayer that we, most of all, more than any other countries in the world, na mga Pilipino, mas nakakaalam sa tingin ko. Kasi naka-embedded na ito sa kultura natin itong panalangin na ito. Religyoso man o hindi, alam na alam yung panalangin na ito. So that's why it's really important that we understand the value of this prayer and pray na magawa natin sa buhay natin. Salamat sa Panginoong Diyos. Ngayon naman, ay gugunitain natin ang simbolo ng isa sa hindi lang isa pala, sa pinakadakilang pagpapatawad na nangyari in the history of man and in the relationship of man with God. Yung pagpapatawad ng Diyos pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesus. Kaya gugunitain natin sa puntong ito ang banal na hapunan at ipapaalala sa atin ng Panginoong Diyos gamit ang mga instrumento ito, ang mga elementong ito, ang